ka-DIY na nagsishare ng kanilang experience sa Payto. Ngayon, nare-refresh ko lang para doon sa mga baguhan. Kahit yung ibang mga builder, alam yan. Panibagong araw, mga ka-DIY. So, para sa mga baguhan at piling baguhan, ganito, ituro ko sa inyo, no? Para may idea lang. Hindi naman sa nagmamagaling. Ito ko na ituro. Kasi siguro naman may makukuha kayong idea. Alam naman natin, yung mga ganitong clipan ay may kuryente yan. Pag inikot mo yan, at naka-switch on dito, yan ay may kuryente pabalik. Kagaya nito. Pag inikot ko siya ng ganyan, meron siya, diba? So, kaya ko ito pinapakita mga ka-DIY kasi ganito yan. Kung meron kang inverter na Payto, tapos inabutan ng pagkalobat o ng cut-off yan, kunin nyo yung sinasabi ko mga ka-DIY. Halimbawa, nag-cut off ang LBD mo sa Payto. Ngayon, so nag-cut off si LBD, mag-i-stop ngayon yung supply ng battery kay Payto. Pakalanan ko kasi ito yung karamihang kadalasang nasisira. Ngayon, kaya nasisira kadalasan din yung Payto dahil sa kagagawan ng ating clip-pan. Aminin man natin o hindi, kahit ipilit nyo yung inyo, alikabok man ang nakasira sa Payto o matagal na kayong gumagamit ng Payto, hindi naman nasisira kasi hindi natatapat dahil merong mga kasabayan. Ang mga kasabayan nyo, halimbawa ito. Halimbawa, nag-cut off yung LBD nyo. Kunwari ito, umiikot ito. Umiikot. Ngayon, nag-cut off si LBD, so mag-i-stop yun. Yung pag-stop ni LBD, so alam naman natin, umiikot siya. Pero, pag yan ay stop, babalik po yung kuryente ni clip-pan. At ayan. Ayan po yan. So, para mas madaling paliwanag ganito. Halimbawa, yung Payto inverter mo. Ayan. Payto inverter mo, sinaksak mo yung clip-pan. Kunwari, ito yung sinaksak mo, ito yung station, papunta sa Payto. Tapos may nakasaksak na clip-pan. Ngayon, nalobat ngayon yung LBD or naabot ni LBD yung cut-off. Magi-stop ngayon yung output ng inverter. Merong naka-plug-in na isang clip-pan. So, kanina pinakita ko sa inyo, no? Na kapag umikot siya, may kuryente pong bumabalik. Kuha niya mga ka-DIY. Ganito yan. Kadalasang nasisira sa inverter yung ganito ang senaryo. May isa akong clip-pan, huminto, bumalik yung kuryente, papunta kay inverter. Possible na masisira ang inverter mo dahil walang sumalo doon sa kuryente ni clip-pan. Kuha niyo mga ka-DIY, ibig ko sabihin, kung merong kasabayan kagaya ng ilaw o ng ibang appliances, possible kung dalawa silang mag-aagawan ng kuryente para magsalubong, para i-off nila. Kumbaga, i-zero nila yung kuryente na yun. Kung dalawang ganito ang inabutan sa yung nag-cut off. Ngayon, kunwari, inverter ang nakasaksak, ano? Kunwari, ito yung sa inverter. Tapos sinaksak natin. Nag-cut off si inverter. So, safe si inverter. Bakit? Kasi yung backflow ng clip-pan, ang sasalo ay yung ilaw. Kuha niyo mga ka-DIY. Sana nagigets siya, no? Kasi hindi ko ito ipag-ano sa inyo. Gusto ko lang i-share sa inyo. Kunwari, nag-cut off si LBD, magka-cut yung output ng inverter na Payto. Ngayon, ito ngayon umiikot ito, diba? Tapos bigla siyang huminto. Yung paghinto niya, bumalik na yun yung kuryente. Ang sumalo, yung inverter. Tama po ba? Ngayon, kung meron kang ganito na ilaw at nakabukas, yung paghinto ni inverter, paghinto rin ng DC fan, ay ang sumalo, yung ilaw. Yan. Kuha niya? Ang sumalo, yung ilaw. Ngayon, wala kang ilaw. Tapos, clip-pan na nakasaksak inverter mo. Nag-cut off ngayon yung inverter mo. Umikot yan, diba? Paghinto niya, walang sumalo ng kuryente pabalik. Kaya ang madadali doon, yung inverter. Matagal na po ang issue na yan mga ka-DIY. I-share ko lang dahil marami po ang gustong mag-solar ng mga baguhan at nangangarap. Sinishare ko lang kasi may isang nagsabi na possible na kaya nasisira ang isang inverter dahil sa maalikabok na. Paano yung bagong bili? Paano mo masasabing alikabok ba yun? Hindi. Kaya ito yung pinupunto ko. Ito ang minsan nagiging salarin ng ating clip-pan inverter. Siya po ang sumisira. Wala pong iba. So maging aware tayo mga ka-DIY pero pwede naman natin siyang gamitin. May babaguhin ang tayo setting. Kung nagka-cut off kayo sa battery, pwede nyo ilipat yung cut off doon sa AC. Kuha nyo mga ka-DIY, pamilyar ba kayo sa SSR o yung solid state relay, pwede nyo doon ilagay yung cut off para pag huminto ito, hindi babalik yung kuryente kay inverter. So ayan po ang isi-share ko sa inyo mga ka-DIY dahil iyan po ang hindi alam ng ibang nagbibigay ng idea. So may mga nagbibigay ng idea na ibinablog kaya ito, matipid ito sa kuryente. At umaabot ito ng ilang oras dahil matipid lang ito sa kuryente. Kung hindi ako nagkakamali, 7 watts lang ito. Tama naman. Kaya lang, kapag inabot yung cut-off ng LBD at nag-stop yung inverter, possible na sirain ito yung inverter mo, lalo na kung nag-iisa lang siya naka-plug-in. Pero kung may nakasaksak na ilaw, may kasabayan appliances, merong hihigo para sa kanya. Paano may iwasan? Gumamit po tayo ng LBD at saka ng SSR o yung solid state relay. Doon po natin ilagay yung cut-off para sa cut-off ng AC line out. So sana nakuha nyo mga ka-DIY. Sinare ko yan kasi nung baguhan ako sa pagsusolar, marami po ang naging issue niyan. Naging masipag po ako dati sa pagbabasa ng mga comment section. May mga ka-DIY na nagsishare ng kanilang experience sa Payto. Ngayon, nare-refresh ko lang para doon sa mga baguhan. Kahit yung ibang mga builder, alam yan.
Ayan, so sana ay huwag yung masamayin yung idea na to dahil ito'y pagpapaalala lang na hindi pwede na yung LBD nyo ilalagay nyo doon sa cut-off ng battery. Ilagay nyo yung LBD nyo para sa cut-off ng AC line out. So yun, sana nakuha nyo mga ka-DIY.